Magandang araw mga ka-agri. Update ko lang po kayo dito sa ating inisprayan na magiging pinakahuling area na pagtatanim natin ng lakatan. Ito po yung inispray natin 1 week before. Kung makikita po ninyo, patay na yung iba na mga napuruwang natamaan. Pero may mga part po, gaya niyan, hindi natamaan. So yung magiging next move natin yun dyan ay i-follow up po yan. Gaya po dito kasi hindi natin masyadong pinatamaan malapit dito sa fencing kasi kinakain na rin ng mga kambing yung iba, pero papatayin pa rin yan, papfollow up natin yan. So libot ko lang po kayo hanggang doon sa kabila mamaya sa tinaman natin ng mga lakatan doon na more than 2 months na pero hindi lumalaki dahil sa ulan. Yun po, ito po yung situation. So maybe papasok pa ng January tayo makapagpabutas dito para na matamnan kasi papalo up pa natin ito ng pag-i-spray ng herbicide. Pero yung gagawin po kasi natin, hindi na natin susunugin gaya po nito kasi dito nagsunog tayo dito dahil sa maraming tinik-tinik, kailangan sunugin. Pero yung mga ito po, pag napalo up po ito, hindi po ito susunugin, hayaan natin itong ma-decompose naturally po para magiging abono na rin. So ito yung itsura sa mga hindi natamaan, gaya po yan yun po. At yan, susunugin yan, maraming tinik yan. Hindi makaya ng herbicide dyan na mapatay, pero po hindi makaya pag yung herbicide hindi makaya, talagang kailangang sunugin yan. Ito na yung ano nya, resulta nya, yung mga kardaba dito, giant kardaba yan. Hindi natin alam kung papatuloy natin or kukunin yan at saka magre-replant tayo ulit dito ng puro na lang na lakatan. We will see. At yung mga puno dyan sa gilid, yung gaya po yan, babawasan yan, puputulin pa lahat yan habang wala pang tanim dito. Kukunin natin yan. So yung iba dito talagang hindi napuruhan. Pag napalo up po yan ay sigurado patay na patay yan pag napalo up, gaya po yan. Siguro mga isang sprayer pa yan dito hanggang 2. Ma-follow up lahat yan. At saka ito nga, sabi ko kukunin yan kasi mahirap na may tanim na dito bago yan putulin. Habang wala pang tanim, puputulin yan. So ito po yung area natin. Estimated po natin aabot siguro dito mga ewan ko lang kung aabutin ng 300 ka puno ito hanggang doon sa ilalim. Siguro ang maabot niya kasi medyo mahaba itong area nito, pahaba. Baka maabot ng 300-350, edi mas maganda. At saka hindi dito bahain kasi nga hindi po ito patag na patag. Hili po ito, so walang problema sa tag-ulan po yan dito. Hindi po gaya doon sa tinanim natin doon sa pinakauna. Dating taniman ng palaya yun doon. Kaya basakan. Kaya yun, maraming tinamaan ng sobrang tubig doon, na stress talaga. Hanggang doon po sa ilalim. Ganyan itsura. So pasyal ko rin kayo dun sa kabila sa sinabi ko kanina na 2 months old nating tinanim pero hindi lumalaki dahil sa ngayon lang sumikat yung araw, mga 3 weeks pa lang, pero biglaan sakit masyado. Kaya na-stress nila ng tubig yun at nag-replant rin tayo dun ng iba kasi nga hindi nabuhay, nabulok dahil sa tubig. So yan, nandito yung magiging area natin. Maybe January talaga makakapagpabutas. Kailangan natin madry talaga ng ganito at maghahanap tayo ng labor. Yan po, hanggang dyan ubos ni sprayan, pero yung hindi tinamaan yan, green pa yan, papaluwa pa yan. Yan po, pasyal tayo dito sa kabila. So ito, follow up din ito, hindi tinamaan, pero yung tatamaan ng pag-spray natin ay talagang maganda yung niya, effect niya. Saka may mga kahoy pa tayo dito kukunin. Uulingin pa natin ito kasi ngayon nga ina-update ko kayo. Sabi ko kasi nang nag-spray tayo, mag-update tayo kung ano magiging result niya after 1 week. Ito po yung result after 1 week. So hanggang yan dito tatamnan, 3 kahon ito. So punta tayo dito sa kabila. Nagkumpisan din ako yung magkanal-kanal dito.
Kaso lang di ko mapuruhan ng time. Paiba-iba ng schedule, paiba-iba ng inuunang gawain. So ito na dito, yung katabi ng ating mga takpurunan dwarf na coconut. Ito po, nag-upisa po tayo magkanal dito. Kasi ano na yan, preparation na sa coming na rainy season next year. Kung magagawa ngayon, gagawin na lang kagad. Kahit isang kanal lang yan hanggang dun sa dulo ay okay na. At dyan sa itaas. So ito na yung itsura ng 2 months. Oh, hindi lumaki. Maraming namatay. Saka nag-replant tayo. Yan po, nag-replant tayo. Yung mga ayaw lumaki talaga. Nag-replant tayo, yung nagpapakita ng ayaw gumanda. Nag-replant lang talaga tayo. Ito po yun, pero pag nakapag kanal po tayo dito, at saka hindi po magiging flooding ito next year, ay gaganda po ito. Kasi ito ring area, minsan po ito naging palayan dito at sa dyan sa taas. So dapat may kanal kasi naging palayan ito dati pag rainy season po. Dahil plain po ito, talagang hindi basta-basta umaalis yung tubig dyan. So itong may mga nauna, ito mga 2 weeks itong replant. Pero 2 days ago, 3 days ago nag-replant tayo. Pati yung ito na parang ayaw gumanda, nag-replant rin kagad tayo. Para hindi maging sayang oras niya. Hindi masyadong magkalayo yung magiging agwat nila sa paglaki. Habang may time pa. Replant ka agad at saka sa mga nakikita nating hindi maganda yung tubo. Kaya po nito, parang puro water sucker, kaya replant agad tayo ng bagong paper sucker. Mga ka-agri, pati doon. Pati sa taas, nag-replant rin tayo. Kung mapapansin nyo po, marami na tayong napier grass. Kahit hanggang February, mayroon tayong napier grass. Hindi mauubusan ng pangkumpa yung ating kambing. Wala silang problem. Yan po pag gumanda-ganda na rin siya dahil nagkaroon na ng sinag ng araw, pero dati hindi talaga maintindihan yung tsura dito. Kasi sa puro ulan, dito rin, hindi umaalis yung tubig dito yan. So dapat, pag may kanal na dito, ma-maintain na yung moisture ng tubig na hindi masyadong grabe. Makakalabas lang yung tubig, lalaki ito sila. Gaganda po ito sila mga ka-agri, na foresee na po natin yan. Kasi plain po ito, maganda yung lupa dito. Mabigyan lang ng tamang ito tawag, pansin at saka care ito. Gaganda po itong lakatan dito. Sana nga naman mapayagan ni Lord. Ano po, dito sa taas, pasyal na rin tayo dito. Oh, dati dito puro putik-putik, ngayon dry na. Oh, yan po. Oh, medyo okay na sila. Sabay rin silang itinanim kasi yan dito. Yung napier grass natin dyan. Oh, okay na okay. Preparation talaga for summer. Hanggang dito malalaki na. Pero doon sa kabila, gumaganda na rin yung mga napier grass natin. So ito yung parang nag-update rin tayo dito sa 2 months old na ito. Hindi nga ito ganito itsura sana kung mga tanim natin dati pag mag 1 month old na, kasi ang ganda-ganda na. Ito ganito lang kasi nga ayun, puro stress. Nag-replant tayo dito at dito na rin. So yun po, mula doon sa kabila sa ating magiging latest na taniman doon, na nag-spray tayo ng herbicides for clearing doon, ay ayun, dito na tayo. Nakita natin dito sa inyo yung latest natin dito. May pumasok na kambing. Yan na lang yung ginawa natin, pinuputulan. Kasi pag na kagat ng ating kambing dyan mula sa labas, nako, hindi nagaganda yung tubo. Siya tawag, napakabagal ng paglaki. Kaya pinuputulan agad para dire-diretso nagaganda yung paglaki ng ating mga tanim. Tingnan nyo naman, ganyan. Ipapasok yung ulo, pag hindi alam bumalik, nako, inaakyat yung fencing. Mabigat pa naman yung isa yan. Talagang nako, mauubos pasensya mo sa mga kambing pag walang fencing talaga dito. Nako, tanim natin dito, walang mangyari. So yun po mga ka-agri, yun na yung resulta doon sa kabila. Yung spray natin, maganda yung resulta ng pag-clear natin. Yung hindi maganda, hindi na tama ang lahat. So pag nakapag time talaga, follow up natin yan, gaganda at maubos yan.
para magiging ready po siya pag dating ng next month ay papabutasan natin yan sa ating mga kaibigan na talaga. So hanggang dito na lang po nag-update lang po tayo nito yung ating in-spray 1 week ago at ang taniman natin dito sa kabila. Lahat po dito lahat may mga takunan dwarf. Dito may mga takunan dwarf na rin. So we will see kung ano magiging result nito after 1 year, 9 months to 1 year na may tanim, kung okay ba na naka-integrate po sila sa ating takunan dwarf. Hanggang sa muli, magdating po, bye bye na. Dreams and trust is hard. When you're down, try to stand. He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy or the dream.